Masaganang bagong taon sa ating lahat. Alam niyo ba, isi-share ko sa inyo ngayon ang aking mga natutunan at mga niluto nung nakaraang holiday, nung nakaraang Kapaskuhan at bagong taon. Alam niyo bang hindi lamang yaman o kagandahan ng lahi ang naipapamana sa atin ng ating mga ninuno o ating mga nanay, tita o ating mga kamag-anak, kundi ang mga hilig. Diba? Merong hilig nating mag-travel, may hilig kumanta, sumayaw, pero ang natutunan at pinamana sa aking hilig ay ang hilig ng pagluluto. Siyempre, no? Kasi, di ba, napaka-interesting ng pagluluto na gagawin natin sa kusina. Kaya, sa nagdaang holiday season, isi-share ko sa inyo ang aking mga hinandang putahe. Yung mga simple lamang na kasi sa akin, yung mga gusto kong kainin, gusto ko ako yung magluluto, ako yung maggagawa o yung magpe-prepara nito. Kaya isi-share ko sa inyo yung mga konting mga naihanda ko nitong Kapaskuhan at bagong taon dito sa aking My Journal in Motion sa Love Life Me, Myself, and I dito sa Alexander YouTube channel. Kaya kung hindi pa kayo subscribe na kayo para parati kayong updated sa aking mga ganap dito sa Alexander YouTube channel. Masasabi kong magandang na ipamana sa akin yung hilig sa pagluluto kasi di ba nung nagdaang pandemic, isa ito sa mga nakaalpas ako sa mga anxiety, sa mga isipin noon dahil noong pandemic natutunan ko ang mga lutuin ito. Kaya isi-share ko sa inyo, hindi naman one by one, basta isi-share ko sa inyo, kayo na lang bahalang umunawa dun sa mga recipe o yung mga sasabihin ko. Kaya isi-share ko na sa inyo, ayan na! Kare-kare, isa sa pinakamahirap na lutuin daw. Pero syempre, favorite ko din to, kaya inaral ko. Dahil nga, inaral ko ito, pero syempre sa sarili kong pamamaraan, yung sabi nga sariling style ko ng pagluluto. Lahat lang yan binoil ko lang, walang halong mantika. Kasi nga, di ba, masyado nang matataba ang ricados ng kare-kare dahil lamang loob ito ng baka. Kaya yan, pinakuluan ko lang siya ng sabay-sabay yung mga ricados niya na lamang loob ng baboy. Pero hanggang pag pinakulo ko na siya, hanggang sa lumambot na, tsaka ko ihuhulog yung mga pampalapot katulad ng atsuete, yung flour, at yung syempre peanut butter, ang bida ng kare-kare. Siya yung nagpapasarap at nagpapalinamnam ng ating ricados. At syempre ang bagoong, ako rin na nagluto nito, ako rin na naggisa nito. Dahil nga syempre, di ba, lahat ng gusto ko na lutuing pagkain ay gusto ko, ako ang nagpe-prepare at nagluluto nito. Parang ganun lang. Lahat binuboil lang. My homemade sweet ham. Nakalakihan ko na nakikita ito sa pagkainan, lalong-lalo na sa bahay ng mayayaman. Kaya ito, hanggang sa lumalaki ako, nagustuhan ko siya. Masarap ang may ham sa pagkainan, kaya inaral ko siya. Diba, madali lang naman mag-curing ng pork belly. 5 araw, i-cure mo siya, and then after that, gagawa ka ng sauce. Tapos, i-bake mo siya. Papahiran mo siya every 30 minutes. Malalasap mo na. Ang ganda at sarap ng iyong ginagawa. Ayan. O, diba? Ham na siya. Dahil nga natutunan ko siya, ngayon, hindi na ako bibili. Kumbaga, mas nakakatipid ka kung ikaw ang gagawa ng iyong sariling ham. Kesa bumili ka dun sa mamahaling ham dun sa may Quiapo. Ikaw na ang gagawa kasi makokontrol mo yung tamis at yung alat. At syempre, alam mo kung ano ang garantisadong mga sangkap na ilalagay mo para na rin nakakasigurado ka sa quality ng ginagawa mong ham. Kaya kayo, gumawa na rin kayo ng ham. Kasi isa-iba yung itong idea ng magpagtitipid at syempre pagmamalasakit mo sa iyong kalusugan kasi ikaw nga ang gagawa ng iyong sariling homemade sweet ham.
Puto with salted egg, isa rin sa nakalakihan kong kakanin. Kaya syempre, ginawa ko rin, pinag-aralan ko. Nanood ako, pinagtiyagaan ko sa YouTube tutorial. Kaya ayan, nagawa ko naman ng maayos at nagampanan ko namang masarap itong nailuto ko ngang salted egg na puto. Syempre, 2 cups of rice flour with 1 cup of milk evaporada at 1 cup of water and 1/2 cup of melted margarine or butter. At syempre, i-steam nyo lang siya. Basta, mas maganda yung panoorin nyo siya sa YouTube at magagawa nyo rin ganitong kasarap at kalinamnamang puto na may salted egg na may pagmamahal. Tulad nga ng sinabi ko, pag gusto mong gawin, ito'y makakamtam mo at masasarapan ka sa resulta. Syempre, ang lulutuin mo lang naman yung mga paborito mong pagkain katulad nga ng ginagawa ko. Sa buhay, di ba, mas maganda yung ikaw ang magtatrabaho mismo para mapagtagumpayan natin ang buhay. Kaya ngayong pagbubukas ng ating taon, diskubihin nyo na kung anong hilig nyo para naman maging maganda ang ating pagsalubong sa ating bagong taon. Kaya sa ating buhay, kaya alamin nyo. Kung hindi nyo lang naman dapat alamin o i-discover nyo rin sa sarili nyo kung ano ba yung mga hilig nyo sa buhay na namanan nyo sa ating mga ninuno, sa ating lahi, sa ating pamilya. Alam ko na, ngayon na. O ayan, wala na naman akong yaman na sa inyo maibibigay, pero meron akong kahit papaano na i-share sa inyo para kahit papaano ang buhay natin ay gumaang-gaang dito sa kaigulong mundong ating ginagalaw-galawan. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Please like, share, and comment. And thank you for watching. God bless. Manigong bagong taon sa ating lahat. Ating lakbayin ng matiwasay ng ating buhay ay gumanggaang sa mundong ating ginagalawan. Thank you for watching!